Ito, medyo matagal na rin to dito sa may shop natin. Ngayon lang natin balikan. Ace na 402N. Ayan, di ko alam kung taga Valenzuela ito. Ayun, nung dinala ito sa akin to, ito, kalas-kalas na ito. Kalas na, ito na yung mga tornilyo kanya, oh. Kinalas. Tapos, di ko alam kung pinagawa or sila lang yung gumawa. Tapos, ito yung transformer, oh. Kalas na, talagang literal. Ngayon, eto, sa may loob nito, yung lock niya, yung ano ba tawag yung pinaka-hold shaft. Tapos yung sapin, kasi nakakalas-kalas na nga ito, pinabaklas ko yung sa anak ko. Kasi akala ko talaga, sira or shorted or sunog ba. Kasi nga, pigtas na, oh. Yan, pigtas na siya. Yun pala, buo. Buo, nabaklas na lahat-lahat. Sabi ko sa anak ko, parang wala naman kasi ako nakitang sira eh. Kaya sabi ko, subukan nga natin or ititesting nga natin kung ano yung pinaka-problema nito. Ngayon, nung tinesting ko, putik na yan, buo pala. Ibig sabihin, hindi sira yung transformer nito. Binaklas nila siguro, akala nila ay sira yung transformer. Siguro, palagi puputok yung fuse dito sa may easy line, no? Kaya pinagdiskitahan nila yung transformer. Na which is, buo yung transformer, maaring may sira dito sa may channel 1 or channel 2. Okay, sa may board niya. Ngayon, ito yung easy line na. Ito easy line. Ito yung pinutol nila, oh. Ito. Ang kadugtong niya, oh. Grabe naman sila, oh. Hindi nila step by step pag troubleshoot. Ito yung easy line. Ito yung supply na mataas. Ito yung sa may fan and then sa may input buffer. Pakita ko sa inyo na buo siya. Okay, naglagay na tayo ng ito. Yan, nalagyan natin ng easy cord. Ngayon, nag-abang tayo ng supply o ng tester. Yan, dito tayo sa may mataas na voltahe muna. Okay, naka-range tayo ng 50 o 250 natin. Ngayon, plug natin. Kapag sira ito or may shorted, ilaw yung bulb natin. Okay? Kung open naman siya, kung open naman ito, wala tayong makukuhang voltahe dito. Okay? Ngayon, plugin natin. Oh, hindi umilaw. Meaning, wala siyang shorted. Tingnan natin kung may voltahe. Okay, ito siya, may voltahe siya, oh. 'Di ba? Meron, oh. Ang sinukatan natin is 0, tapos ano kaya yung voltahe nito? Na natin dito. Ayun lang. Tingnan na lang natin yung labas niya. 50, 60. Nasa around 68. Yan siya, oh. 'Di ba? Okay, good. Tapos, yung isang linya. Natin, buti na lang, hindi ko pa pinakatay sa anak ko. Sabi ko pa naman kanina, katirin na sana ito. Sayang naman. Sayang naman. Oh, meron, oh. 'Di ba? Oh, buo siya. Ngayon, yung isa naman, yung sa mga maliliit na voltahe, yung testerin natin. Sa amplifier stage ang problema nito. Ito, 1717 to, eh. Okay, naka 250 tayo. Balik natin sa 50. Ito lang, medyo mahirap siya, eh. Okay, meron siya, oh. Oh, 18. Tapos dito sa kabila, okay, meron 18. Up to 20 na nga siya, eh. Dito, anong voltahe ng dilaw-dilaw na to? Yung dilaw, nasa 9 volts. Sa fan yan, kapag ganyan. Or sa relay. Ay, meaning, okay siya. Ngayon, buo ito. Okay, balik tayo. Sana ba ako? Ngayon, ang gagawin natin dito, dahil buo ito, babalutin natin ulit. Pero bago ko balutin to, buhusan ko muna siya ng varnish kasi alum ito. Okay? Yan, may varnish pa naman tayo natira, yun. Kasi apat siguro. Tapos, dugtungan natin to. Yung abang niya kasi, pinaputol nila, oh. Okay, tsaka balutin ko ulit. Nabalot ko na ng tape.
yung dati niyang tape, yung mylar tape niya, naibalik ko pa. Buti hindi winasak ng anak ko. Ayan. Ngayon, eto, na-wiring na rin natin. Okay? Kaya naka-wiring na. Ngayon, naka-plug na sa may valve natin. Tingnan natin kung may shorted or wala. Okay? And then, ano ang pinaka-problema kung bakit kinalkal ang transformer. Okay? Kala nga. Nakabahan ako Ulit. Wala namang shorted Dito, bakit hindi umilaw? Maluwag lang. Naka-normal mode naman to Diba? Dalawa yung ilaw. Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit kinalkal nila yung transformer? Sa pagtataka. Matagal na to dito ngayon ko lang binalikan. Ngayon, testerin natin. Tingnan natin kung may bias siya or wala. Okay, good yung bias Nasa 0.25 dito. Parehas lang Okay. Normal naman to Pero ang gagawin natin, i-fix bias natin to para sigurado. Yan, i-fix bias natin. Okay, tapos may kompleto na yung output resistor nito. 1, 2, 3, 4, 5, naka 5 pairs na ito. Yan. Okay, fix bias ko muna tapos saka tayo mag-audio test. Nag-fix bias na tayo. Ang ginagamit ko na fix bias dito sa mga ngayon lang makasubaybay sa atin. Kasi madalang na lang tayo makagawa ng Ace na C5. Ace na brand Madalang na lang. Although meron pa ako nakapila, dalawang Ace na LX20 na naman. Okay, yan. Gamit natin dito ay 1.8K. Okay, 1.8K dito. Tapos dito is 200 ohms. Yan, kinater ko na lang. Hindi na ako nagtanggal ng board. Ayan Yan, tapos ito 1.8K to 1.8K, 200 ohms, 200 ohms. Ano yun? Ayan, 200 ohms, 1.8K. Okay? Hindi pa pala tapos to. Ilalagyan pa pala natin ng fuse to mamaya. Although, paganahin muna natin. Tingnan natin kung may audio siya or wala. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng audio input. Natin ang input yun. Tingnan natin kung may audio pa or wala na. Sana may audio pa rin. Okay, i-set up ko muna. Okay, may nakalagay na speaker yan, dalawa. May input. Ngayon, laptop natin gumagana. On. Volume, channel 1. May audio. Okay, may audio pero walang signal na lumalabas. Hindi lumalabas yung signal Off muna natin. Tingnan natin kung gumagana yung protect. Okay, meron naman. Wala, hindi gumagana yung signal baka napundi ito. Wala Channel 2. Meron yung channel 2 Baka napundi lang siguro to. Wala talaga Okay, goods yung audio. Ngayon, ano unahin natin? Yung ilaw or yung fuse? Okay, sige. Pailawin ko to. Hanapin ko yung problema kung bakit hindi siya umiilaw, yung signal niya. Tapos lagyan ko ng fuse. Naglagay tayo ng fuse. Hindi pa rin tayo nakabili ng fuse na holder kasi madalang na lang yung Ace ngayon. Hindi pa ako nakabili, hindi pa ako naka-order. Kaya pansamantala, ganito lang muna. Importante meron sang fuse. Okay? Yan lang pan lang to, yung alambre na medyo makapal. Tapos hininang lang natin. Okay? Yan, 15 ampere ang gamit natin. Ayan, dalawa. Dito, tsaka dito. Okay, tapos kung saan siya natin nilalagay or binubutasan dito. Ayan, sa mga ngayon lang makakita or makapanood sa atin. Yan, putulin mo to dito sa gitna. Yan magiging silbing fuse niya. Butasan mo to. Tapos dito naman, ito positive side to positive, negative. Okay, butasan mo to sa may kabilaan. Tansyahin mo lang kung gaano kalaki yung fuse mo.
Tsaka mo putulin. Yan yung magiging silbing fuse mo na. Okay? And then kapag nalagyan mo na ng fuse, kasi kailangan mo yung iangat ito kasi diode dito. Di mo pwedeng ilagay isang ganyan. O paano mo mailagay yan? Nakaharang, di ba? Kaya kailangan iangat mo muna to, tsaka maglagay ng fuse. Ngayon kapag may fuse na siya, saka mo to hinangin ulit. Okay? Kasi diode dito. Okay? Sundan nyo lang kung paano tayo maglagay ng fuse ha. Dito, butas ka dito, butas dito. O lagay ka ng magputol ka dito. Yan magiging silbing fuse. Yan magiging silbing fuse mo. Tapos same din dito. Okay, tapos balik dito, hinangin ito. Ngayon, yung dito na hindi umilaw kanina, putol yung linya. Okay, kaya hininang na lang natin, oh. Kaya pansinin nyo. Ayan, wala nang connection papunta dito. Okay, yung itim na to, pandikit dyan. Kaya ginawa natin, hininang natin dito. O yan, buo yung ilaw dito. Buo, pambira na yan. Ngayon, okay na, ngayon balik muna natin ito. Naibalik ko na yung power supply natin. Ayan. Kulang na lang dito is ito. Ayan. Babalik ito, oh. May balik ito eh. Gagawin ko dito is gagrind ko na lang siguro to. Igagrind na lang to tapos para mag-shoot siya tsaka sa ipopoxy ulit. Okay? Ayan. Sa ngayon, natin. Ayan, may fuse na yan ha. May fuse na siya, oh. Ayan, naka-fix bias na. 220 tsaka 1.8 ang gamit natin. Same lang sa LX20 ah. Wala na yung diferensya nito eh. 72, 3, lang. 4 volts lang naman. Ano, may ilaw na siya ah. Okay. Okay na, makapiright pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Akala ko sira. Buo naman pala itong transformer niya. Hindi ko alam kung bakit kinutkot nila ito. Buti na lang talaga. Hindi pa minasakir ng kwan. Hindi pa tinuluyan ng anak ko. Saktong plastic pa lang yung kinalas niya. And then, buti ka mo, tinisting ko. Kung hindi, sayang naman. Buo eh. Okay? Hanggang dito na lang. Sa mga gustong gayahin kung paano mag-fix bias, 200 ohms, 1.8. Tapos kung saan naglalagay ako ng fuse, okay, sundan nyo na lang. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace out in lahat.